Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Nandito naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito naman sa ating mga kaibigan ay talagang enjoyment lang po. Siyempre ang makinig, manood sa atin ay talagang yung sabungiro rin, yung mahilig din sa manok. Kasi may mga iba naman na makapasyal sa ating munting channel po na hindi nagmamanok, pero siguro ma-enjoy lang siguro makinig o ano kasi may mga nag-comment din sa akin mga kaibigan na na-enjoy daw sila. Sa atin naman dito mga kaibigan ay talagang yung mga ginagawa lang natin dito sa ating manukan at saka kung ano man yung pamamaraan natin ginagawa po tungkol sa pag-alaga, pagkondisyon. Yun lang mga kaibigan, at saka itong pag-usapan natin sa araw na to ay itong magaan na buka na manok. Ibilad ba sa araw o kontrolin ng tubig o bigyan ng pagkain na pampagaan po? Itong mga ganitong usapin mga kaibigan ay depende sa may-ari kung anong gusto niya, kasi may mga mahilig sa manok na kung ang ginagamit na ano lang yung pang-maintenance sa gusto nila na medyo magaan ang manok. At saka may iba naman na gusto medyo mabigat na bulto rin ng manok, mabigat. At saka kasi iba-iba itong ano mga kaibigan, iba-iba itong mga magmamanok kung ano ang gusto nila sa estilo ng pagpalaki ng manok po. Pero sa akin mga kaibigan, sabihin ko yan, pag medyo maintenance lang, talagang gusto ko po yung medyo mabigat po na bulto na laman talaga. Na gusto ko yung mabigat na manok na talagang laman na, kasi mga kaibigan, ang purpose ko dyan. Kasi pag gusto mo nang ilaban yung manok mo, siyempre mag-iba na yung pagkain. I-slash mo na yung mga, kung may taba man o ano, napakaganda mga kaibigan pag ang katawan ng manok bulto mabigat. During yung mga maintenance ng binibigay mo mga kaibigan, kasi pagdating ng conditioning mga kaibigan, gusto mo nang medyo magaan yung manok na buka. Napakaganda po kasi malaman na yung manok mo, pinapagaan mo na lang through pagkain sa isang manok o through pagkontrol sa tubig. Kaya itong itapik natin mga kaibigan na pag manok gusto mong pagaanin, na bulto katawan ng isang manok kung gusto mong pagaanin, doon na tayo mag-ano dyan sa conditioning kaibigan. Kasi pag pinagaan mo lang na maintenance, parang pagdating sa conditioning mo kaibigan, parang parang mahaguka na mga kaibigan, parang walang laman yung loob ko. Kaya gusto ko sa aking sarili na ang manok ko pag maintenance lang ay gusto ko medyo mabigat na bulto na talagang malaman po. Kasi pagdating mo dyan sa conditioning mga kaibigan, pag medyo pagaanin mo na pabukain ng isang manok ay talagang sa pagkain, sa akin mga kaibigan na talagang isa sa nagpabugaan ng ating manok ay ang pagkain po. Di ko lang alam, lalo na pag ang pinapakain mo mga kaibigan ay itong Royal Fancy na puro sila mga bilog-bilog mga kaibigan. Tingnan mo po yung pagkain na yan, puro sila mga seeds mga kaibigan, na yung mga butil-butil, bilog-bilog na marami, di ba? Sa akin naman yan kaibigan, sabi dati nila na pag basta magkondisyon naman tayo mga kaibigan, ay talagang natin yan sa tubig po. Sabi nila, isang oras lang kasi baka masyadong sa moisture po. Hirapan kayo mga kaibigan ng isang oras, kasi sa mga ganyan talagang balatan natin yun, kasi yung manok na hindi nakainin lahat yung mga bilog-bilog mga kaibigan na hindi mo balatan. May manok na kumakain, pero sa katagalan po talagang hindi nakainin mga kaibigan. Nakita nyo yung kayo ng slasher. Kakain nyo, halo nyo sa pellets, talagang matira matira po yung bilog-bilog na yan. Kaya sa isang pagkain sa maintenance natin sa na ginawa nating maintenance, tingnan nyo po yung mga bilog-bilog dyan mga kaibigan ay talagang hinati na po nila, kasi alam nila na hindi talaga kainin po. Kaya sa atin, pag magkondisyon tayo, pag mag-isok ka ng
pagkain na yan, Royal Pansy mga kaibigan, talagang sa akin 3 hours po kasi pag 1 hour lang mga kaibigan, mahirapan kang balatan po. Parang hindi talaga makapasok yung tubig yung mga kaibigan, hindi sila lumambot. Sa akin 3 hours mga kaibigan, okay na yun, pwede na. Kasi sa umpisa doon mga kaibigan, nakit yung mga kamay natin dito kung talagang balatan mga kaibigan. Hindi ko lang alam sa mga big time talaga kung balatan ba nila. Kasi pag hindi mo binalatan yan mga kaibigan, talagang hindi kakainin yung mga bilog-bilog. Mayroon nung makain pero talagang may matira po. Di katulad nung binalatan mo, talagang walang itira mga kaibigan. Totoo yan. Kaya sa akin, pinaka-number 1 na yung pagkain ng manok po. Bakit? Ipagpalagay na lang natin mga kaibigan sa maintenance mo. Tingnan mo, ay pagkain mo mga kaibigan, Inilton, di ba? Ang bigat ng manok, malaman, di ba? Pero pag pinakain mo ng Inilmax mga kaibigan, magtaka ka, lumubo ang manok na gumagaan po. Totoo yan. Kahit may tubig pa dyan. Sa akin mga kaibigan, ang number 1, siyempre sa conditioning mga kaibigan, kailangan mo talaga natin kontrolin yung tubig kasi alangan naman pabiyaan mo yung tubig dyan, di ba? Lalo na sa mag 21 days ka na. Talagang kontrolin mo rin yun. At saka kung sa pag-usapan ng mga kaibigan na ibilad sa init, ang manok mga kaibigan, di mo na yan kailangan ibilad po kasi lalo na pag naka-cord yan, open talagang mainitan yan, pero pag mainit masyadong kaibigan, pumapasok naman yan sa tipi mga kaibigan. Kaya sa akin, ang number 1 na magpagaan, magpabuka ng isang manok ay talagang pagkain po. Sa akin ito mga kaibigan, comment din kayo, baka nagkamali din ako. Pero sa akin ang isa po kasi magpakain ako mga kaibigan, mag-concentrate, yung mga slasher lang. Nakain ko sa manok ko, haluan ko rin ng fighting pellets. Iba ang katawan ng manok mga kaibigan, iba sa pinakain natin ng Royal Pansy at saka high protein pellets po. Taka ka mga kaibigan, magaan na buka po. Totoo yan. Kasi ito naman tayo naman ay bilang isang magmamanok po, katapos nating laban ka ba sa Sunday, pag uwi nyo, usap chicken talk yan tayo naman ay very observant mga kaibigan, lalo na pag may sa atin nakatapo mga kaibigan na medyo magaling din sa manok, purutin mo yung mga medyo magagamit mo po. Yun ang pinaka dyan mga kaibigan, pinaka the best yung mag-obserba ka, lalo na sa mga marunong na medyo una sa atin, yung mga magaganda o nakatulong sa pagmanok, magkunin mo yun. Kasi itong magkondisyon ka ng manok mga kaibigan, lalo na pag with feeding po, magtaka ka mga kaibigan, with feeding pero gumagaan yung manok po, magaan na buka mga kaibigan, pero sa pinakain mo pa siya ng ganun naman talaga yung mga kaibigan, yung maintenance sa Inilton maganda naman, yun lang naman talaga nag-fit sa ating mga manok. Tayo hindi nag-commercial niya, pero real talk, yun naman talaga halos lahat ang pinapakain sa manok po. Pili ka na lang, kasi sa akin mga kaibigan, pag kondisyon yung Royal Pansy talaga at saka itong high protein kaibigan, sa tingin ko, sa obserba ko, ang pagkain talaga isa na magpagaan, nagpabuka ng ating mga manok po. Magtaka ka sa yung binigay na pagkain mga kaibigan, kasi yung mga maintenance lang iba, mabigat yung manok. Pero pag pinakain mo na yung mga Royal Pansy mga kaibigan, biglang lumubo yung manok mo na gumagaan po. Talagang kayang-kaya na dalhin yung katawan nila sa iri mga kaibigan para makaproduce ng palo doon. Kaya yun lang mga kaibigan, ito ay talagang sa obserba ko na ang magaan na manok ay talagang doon natin makuha sa pagkain 80% siguro, 70% ba ay yung mga bilad sa init, yung mga control sa tubig siguro, mga 20-10 siguro. Di ko lang alam mga kaibigan, pero sa akin lang yung obserba ko lang yun mga kaibigan. Pero isa din naman yun, pag kinokontrol yung tubig, hindi masyado bumigat yung manok, di katulad yung pabayaan mo lang kainom na tubig yan, bumigat yung manok talaga. Pero alam naman natin, pag kondisyon talagang natin yan, control talaga. At saka medyo bilad sa init para naman ang manok naman talaga mga kaibigan, hindi naman masyado mabilad yan kasi may tipi yan Mas maganda talaga kung siya dun sa init. At saka pagdating naman ng 3 days for the fight yan mga kaibigan, maganda doon na sa lilim, yan sa preskuha na, bibibihi mo na yung manok mo. Yun lang naman kaibigan. At saka pero sa akin, ang nagpagaan, nagpabulto o nagpagaan
nagpabuka ng ating katawan. Yung pagkain talaga, nagbiruan yun, mga kaibigan. Ayun lang po, tayo dito mga kaibigan na hindi nagtuturo, ay tayo dito ay depende lang sa inyo kung sundin o hindi. Baka mga kaibigan, baka makatulong din, pero sa akin mga kaibigan ay talagang hindi tayo nagtuturo dito, tayo nag-usap-usap lang mga kaibigan, at saka sinasabi lang natin yung kung ano yung mga ginagawa natin dito sa ating manukan po. Magandang umaga sa ating lahat po.